GMRC 4, Quarter 2, Lesson 1, Week 1. Pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Mga kasanayan. Una, kahulugan at kahalagahan ng kakayahan, talento at hilig. Kalawa, mga uri ng kakayahan, talento at hilig. Ikatlo, mga pamamaraan upang mapaunlad ang mga hilig, talento at kakayahan kasama ang pamilya. Day 1. Suriin ang sarili sa pamamagitan ng checklist. Lagyan ng check sa ilalim ng hanay na naglalarawan sa iyong sarili. Basahin ang kwento ni Lucas at tignan kung ano ang kanyang kakaibang kakayahan. Alamin din kung paano siya naging matagumpay gamit ang kanyang kakayahan. Si Lucas at ang kanyang lapis. Sa isang maliit na nayon ng Gara, naninirahan ng mag-asawang sina Lina at Mario kasama si Lucas. Ang kanilang nag-iisang anak. Si Lucas ay isang matalino at mahusay na bata. Sa murang edad na siyam, palagi niyang daladala ang kanyang lapis at papel upang iguhit ang kanyang mga nakikita. Napansin ng kanyang mga magulang ang hilig niya sa pagguhit. Kung kaya nagsikap ang mga ito na suportahan si Lucas sa pamamagitan ng pagbili ng mga gamit pang sining. Para may padama sa anak ang kanilang suporta, palagi silang naglalaan ng oras upang pag-usapan ng mga gawang sining ni Lucas at kung paano sila makatutulong na mapaunlad pa ito. Isinalaysay naman ng kanyang nanay ang mga kwento tungkol sa mga kilalang artista sa larangan ng sining na may pinagdaan ng hirap at tagumpay. Ang mga kwentong ito ng ina ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Maraming mga pagsubok ang hinarap ni Lucas. Dahil sa hirap din ng buhay, kung minsan ay hindi niya mabili ang mga bagay na angkop para sa kanyang hilig sa pagguhit. May mga pagkakataon na kailangan niyang magtipid ng kanyang baong pera para may maitabi para sa mga kagamitang kailangan niya sa kanyang pagguhit. Dumating din ang mga sandaling naging mababa ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit ang kanyang mga magulang ay laging nariyan upang ipaalam sa kanya ang kahalagahan ng kanyang talento at ang pagmamahal nila sa kanya anuman ang kanyang narating. Ang hindi matitinag na suporta na ito ay nagbibigay lakas at tapang na magpatuloy. Habang lumalaki si Lucas, patuloy na umuunlad ang kanyang hilig at talento sa pagguhit. Dahil dito, naipagkaloob sa kanya ang isang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan ng sining sa Amerika. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang sa parangal na tinanggap niya. Lumipas ang maraming taon at nagsimulang kilalanin ng mga sining ni Lucas. Ang kanyang mga likha ay naging bahagi ng mga iba't ibang exhibit at siya ay naging isang kilalang mangguguhit. Nanatili naman sa kanyang tabi ang kanyang mga magulang sa buong paglalakbay niya. Siya ay nagtagumpay dahil sa kanyang kahusayan at sa tulong, gabay at pagmamahal ng kanyang pamilya. Ngayon, ating sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa kwentong nabasa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang kakayahang ipinakita ni Lucas sa kwento? Ano ang gampanin ng kanyang mga magulang upang mapaunlad pa ni Lucas ang kanyang kakayahan? Day 2.
para sa pangprosesong tanong? Hilig, kakayahan at talento. Paunlarin sa gabay ng magulang. Ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang mga ito? Hilig. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig. Kakayahan. Ang kakayahan ay ang mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Talento. Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao na naisagawa niya ng magaling. Kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento. Narito ang mga kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan at talento. Day 3. Iba't ibang uri ng talino at kakayahan. Talinong pangwika. Ito ay ang pakikipagtalastasan, pagsulat, pag-unawa sa binabasa. Talinong lohikal-matematikal. Pag-iisip at pagbuo ng solusyon, pagbibilang at pagtutuos ng mga numero. Talinong biswal, pagguhit at pagpipinta, paglutas ng suliranin. Talinong pangkatawan at kinesthetic. Ito ay tumutukoy sa pagsayaw, paglaro ng mga sports. Talinong pangmusika. Tumutukoy ito sa pagkanta, paggamit ng instrumento. Talinong intrapersonal. Ito ay ang pagkilala sa sariling emosyon at paglalahad ng sariling saloobin. Talinong interpersonal. Ito ay ang pakikipag-usap sa iba at pakikipagtulungan sa ibang tao. Talinong pangkalikasan. Ito ay ang pag-aalaga ng mga hayop at halaman at pagtukoy sa mga bagay sa kapaligiran. Talinong existential. Ito ay ang pagpapahayag ng mga bagay at pagpapaliwanag ng opinyon. Narito ang mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, kakayahan at talento. Mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili upang umunlad ang hilig, talento at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya. Maaaring isagawa ang mga sumusunod. Alamin kung ano ang nais gawin at kung saan ka magaling. Magsanay ka ng mas madalas upang mahasa ang kakayahan. Maaaring humingi ng payo at tulong mula sa mga magulang, kapatid o sa guro. Humanap ng inspirasyon o idolo upang mahikayat ang sarili na magsanay. Maging matyaga at huwag agad susuko kapag nahihirapan sa gawain. Ibahagi ang talento at kakayahan sa iba upang ito ay mas umunlad at maging mapagpakumbaba. Balikan ang mga sariling hilig, talento at kakayahan na naitala sa nakaraang gawain. Isulat ito sa unang column. Sa ikalawa at ikatlong column, isulat naman ang paraan kung paano pa ito mapapaunlad at kung paano makatutulong ang pamilya sa pagpapaunlad.
Day 4. Basahin ang sumusunod na sitwasyon at magbigay ng iyong sariling mungkahi kung paano mapapaunlad ang mga nabanggit na talento at kakayahan.